mo. Wala na akong mga magulang simula bata pa lang. Kasama ko lumaki ang kuya at hipag ko. Ngayon, intern ako sa isang advertising company. Ulila na nga pala. Umaasa pa sa ibang tao. Oh, ikaw ba? Galing ka bang sikat ng universidad? Sasabihin ko man, nakakahiya. Nasa 2 taon pa lang ako. Pero dahil nagkaproblema sa pamilya, napilitan akong tumigil sa pag-aaral. Ang mga asawa ng pamilya Chin. Simula pa noon hanggang ngayon. Laging anak mayaman o galing sa respetadong pamilya ng mga iskolar. O kung hindi man sa dalawang yan. Dapat marunong pa rin ng chess, musika, kaligraphiya o pagpipinta. Kahit isa lang sa mga yan. Sabihin mo nga, ano bang alam mo? Hindi mo ba sinabi na ang pamilya niyo maliit lang ang negosyo? Bakit parang ang taas naman ng standard niyo? Ayos lang yan. Sabihin mo lang ang totoo. Marunong akong magluto. Sobrang sarap ng mga niluluto ko. Yu Chen, kuya, parang nag-asawa ka lang ng kasambahay. Anong masama kong kasambahay? Si mama ko dati, kasambahay din siya. Bata pa lang ako dahil sa husay niya sa pagluluto. Napalaki niya ako ng maayos. Hindi nakakahiya yon. Saka nga pala, sa pag-aasawa naman, hindi naman puro chess, musika, kaligrapya at pagpipinta lang yan. Dapat may mag-aalaga rin ng bahay, bigas, mantika, toyo, suka, at saa, hindi ba? Nangangatwiran ka pa ha? Ma. Sige na po, Tita Chin. Kasalanan ko rin naman. Nung nasa ibang bansa si Kuya Yu Chen nitong mga taon na to, hindi ko siya masyadong naasikaso. Pero, Kuya Yu Chen, hindi mo dapat, dahil lang sa galit mo sa akin. Kahit na lang sino papakasalan mo. Kung ganun ako kadaling pumili. Malaki talaga ang chance mo, maging asawa ko. Ikaw. Kaso hindi ako ganun. Ang magiging asawa ko. Kailangan si Han Jingru. At siya lang talaga. Hindi ako naniniwala. Ang dami ng taon ang lumipas. Ni minsan hindi pa kita nakitang nagkagusto sa kahit anong babae. Tsaka, kapag ibang babae ang dumidikit sa'yo, nandidiri ka pa nga, ngayon. Bakit bigla ka nalang magpapakasal sa babaeng kakilala mo pa lang? Ngayon, naniniwala ka na ba? Tita. Ma. Pa. Kung wala na po kayong ibang kailangang pag-usapan, aalis na muna kami. Tayo na. Alam ko namang peke lang to, pero bakit parang ang bilis pa? Rin ang tibok ng puso ko. Sorry. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Dahil ba yon sa halik na yon? Hindi. Siyempre, hindi, dahil lang sobra akong kinakabahan. Sana nga hindi. Pwede ba ako magtanong? Sige, itanong mo. Bakit mo ako piniling magpanggap na asawa mo? Kung para lang, hindi ka ma-pressure ng mga magulang mo mag-asawa, hindi ba mas bagay? Si Miss Luxe. Malalaman mo rin sa tamang panahon, hindi na maaga, magpahinga ka na. Ikaw na mauna magpahinga, kailangan ko pang magsipag ngayong gabi. Hindi mo pa rin tapos. May bagong labas ang Elfzao ng white wine. Paano kaya, makakagawa ng ad na kakaiba sa iba? Nagawa mo na ba ang user profile? Hindi pa. Kailangan mo ba ng tulong ko? Pwede ba?
Sino ka? Ikaw ba'y anghel na ipinadala ng langit? May anghel ba talaga sa mundong to? Para lang ba manghingi ng limos? Meron nga. Mamayang 10:00 sa warehouse sa tabing dagat. Ikaw ha, pag hindi ko nakita ang 1,000,000, maghanda ka na lang magpalibing ng anak mo. Han Jingru, gusto mo nang mamatay? Takbo na. Eh ikaw, Huwag mo na ko alalahanin. Tumakbo ka na muna. Bilisan mo, tumakbo ka na. Han Jingo. Bilisan mo, takbo na. Bitawan mo si Han Jingo. Takbo na. Tigil. Han Jingo, bitawan mo na. Bitawan mo. Han Jingru. Sabi ko nga, paano hindi mo pa rin ako makilala? Tapos nyo na ba ang mga report ninyo? Sino bang sobrang weird dito ha? Kagabi lang sinabihan, gusto na agad ngayon. Dahil dyan, di na ako nakatulog buong gabi. Sa mga panahong ganito, naiinggit ako sa mga intern. Walang kailangan gawin na extra. Han Jingo, ito ba ang ginawang project proposal mo? Hindi ko rin alam kung may problema ka sa skills o may problema ka sa pag-iisip. Tingnan mo dito. At dito pa. Walang kwenta, puro kalokohan. Bilisan mo at ayusin to. Pag hindi mo naayos ngayon, huwag ka nang pumasok bukas. Patawag mo dito ang Tagalogzo para kunin ang proposal. Opo. Pinakaayaw ko talaga yung mga koneksyon lang ang pinanghahawakan. Puro hadlang lang sa iba. Hindi tama to. May kulang na mahalagang mga pads sa proposal na to. Sinyi, pakitulong naman. May kulang pa ba sa edits ng proposal ko? Isang gabi lang ang meron siya. Ang galing ng ginawa niya agad. Pag dito siya natira, masyadong malaki ang banta niya para sa akin. Ang proposal mo, sobrang hilaw pa. Kita mo namang baguhan lang. Ipasubmit ko na muna to kahit papaano. Tingnan natin kung anong sasabihin ni Wang Zong. Salamat. Ikaw ang may gawa nito. Bakit mo ginawa to? Oo, ako gumawa. So ano ngayon? Han Jinbru, hindi ka nga nakatapos ng college. Anong laban mo sa amin? Na mga galing sa top school, mas mabuting kayanin mo na lang. Huwag puro pangarap ng mataas. Gusto mo bang makapasok ng malalaking kumpanya? Magtinda ka na lang ng paninda. Mag-delivery ka na lang. Okay na yun ah. Kung talaga namang hindi kaya, maghanap ka na lang ng lalaking mayaman. Sa tingin ko, yan lang namang mukha mo ang mapapakinabangan pa. Ang makeup ko. Sira ulo ka. Sige, tapatan na natin to. Tama na, wag na kayong mag-away. Tama na. Bitawan mo ako. Tama na. Please naman. Tama na, tama na. Marami ng tao, nandito na si Zhang Zong ng Lejo. Chen Xingyi, ihanda mo na ang proposal. Kailangan mo nang mag-report. Nasaan ang project proposal? Pahiram nga muna. Kung hindi pa handa yung proposal na yan, paano mo ipapasubmit sa akin to? Ayokong mapahiya si Ixing. Ako na ang magpapaliwanag sa proposal ng project na ito ngayon. Pinagtripan kanyang ganyan. Bakit mo pa pinagamit sa kanya ang proposal mo? Kung hindi ko binigay, malulugi ang kumpanya. Hindi naman para sa kanya. Para to sa kumpanya. Ang lupit mo. Hello, Yamit-kin. Kumusta ang proposal? Sobrang satisfied kami, pati mga boss natutuwa. Sige, hindi ko na muna hahabaan. Nasa trabaho pa ako. Bye-bye. Liu Cheng, ihatid mo si Madam sa conference room.